Itinaas naman po ng DSWD ang red alert status dahil sa bagyong Karina at Habagat. At kaugnay po niyan ay makakausap natin si Assistant Secretary JC Marquez, ang co-spokesperson ng DSWD. Magandang tanghali po, ASEC. Magandang tanghali, Jovi, at sa lahat ng mga sumusubaybay sa inyong programa. I'm sure itong panahon na talagang kayo busy dahil sa inyong mga efforts para tumulong sa ating mga kababayan, sir. Pero para lang ma-inform natin yung mga kababayan natin, pag sinabi po na naka-red alert status sa yung DSWD, ano po ang ibig sabihin niyan? Ano na po yung inyong ginagawa? Kaugnay niyan? Tama ka dyan, Jovi, no? So ang red alert activation sa ating DSWD Disaster Response Command Center ay ang pinakamataas na antas na alerto bilang paghanda sa napipintong sitwasyong pang-emergency o bilang tugon sa biglaang pagsisimula ng isang disaster o sakuna. Ang kondisyong ito ay dinideklara kapag ang isang panganib ay nasuri na may malalaking epekto, gaya na lamang itong Habagat at Bagyong Karina na nagdudulot ng matinding ulan at pagbaha sa ating mga komunidad. So, kailangan ng i-coordinate ang paghatid ng tulong o suporta mula sa DSWD at sa iba pang ahensya ng ating pamahalaan. Okay, ASEC, para lang alam din ng mga kababayan natin kung ano yung tulong na pwede nila i-expect from the DSWD. Immediate na tulong. Yes. Mm-hmm. Yes, Jovina. So, kabilang na rito ang ating mga nakapreposition ng mga family food packs sa iba't ibang strategic locations sa ating bansa. At meron din tayong standby fund na para makapagbigay ayuda sa mga maapektuhan nitong masamang panahon at bagyo. At malaking tulong dito ang ating partnership sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang mga relief goods mula sa DSWD warehouses patungo sa mga apektadong lugar na mahirap puntahan, gaya ng mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDA. Mayroon ding sapat na preposition goods, gaya na nabanggit kanina, ang ahensya sa iba't ibang bahagi ng ating bansa na maaaring agad na maipamahagi sa mga lokal na pamahalaan na maapektuhan ng bagyo. ASEC JC, nasabi na po ninyo yung mga ginagawa po ng DSWD lalo sa mga lugar na mahirap po na marating. So, puntahan natin yung specific po ng mga areas. Like dito po sa Metro Manila na marami pong areas yung binaha. Ano po ba yung inyong magiging response doon o kaya magiging paghahatid ng tulong naman dito sa Metro Manila? Yes, base sa ulat, ang DSWD ay nakapagbigay na ng tulong na nagkakahalaga ng mahigit 380,000 piso sa mga pamilyang naapektuhan ng masamang panahon. At as of 6 a.m. this morning, base sa ulat na rin ng ating Disaster Response Operations Monitoring and Information Center, mayroon ng 45,000 pamilya o higit sa 191,000 individuals mula sa 225 barangays sa National Capital Region, Regions 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, 5, 6, 7 at CAR ang naapektuhan ng Bagyong Karina at ng Southwest Monsoon o Habagat. Mula sa nasabing bilang, mayroong mahigit sa 1,700 pamilya o 6,520 ang kasalukuyang nasa 126 evacuation centers sa regions, National Capital Region, 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, 6 at 7. At patuloy po nating minomonitor ang sitwasyon at patuloy pa rin ang malakas na pag-ulan at inaasahang tataas pa ang bilang ng mga apektadong individual at pamilyang ito. ASEC, balikan ko lang yung mga lugar na mahirap maabot ng mga pagtulong ng DSWD. Pero ano po ba yung SOP nyo doon? Yung nearest na tanggapan ninyo o regional office yung magiging taya o sila talaga yung trained sila to seek and look for yung mga tao na dapat nilang matulungan? Yes, tama ka dyan, Jovi. So, sa pakipagtulungan at pakipag-ugnayan natin sa mga lokal na pamahalaan na patuloy natin inaabot at mabahagi na ng tulong itong mga mahirap na abutin na lugar na ito, yung mga GIDA nga. So, patuloy ang aming close coordination sa local government units sa ating mga field offices para maaksyonan at talagang matulungan itong ating mga kababayan na apektuhan ng masamang panahon.
Okay. Panghuli na lamang, Asik JC, nasabi nyo kanina na ine-expect nyo na parang baka lumala pa yung sitwasyon. So, naghahanda na kayo ng additional pa na pwedeng ilabas na tulong para sa ating mga kababayan? Yes, Joby, tama ka dyan. No? At nagbigay na rin ng direktiba si Pangulong Marcos upang magbigay ng ayuda sa maaapektuhan ng bagyo. At katunayan dyan ay meron naman tayong stockpiles ng mga food and non-food items na maaaring pamahagi sa mga evacuation centers at maaaring maapektuhan ng bagyo. At meron din tayong standby funds sa ating central office at field offices. So, yun, Joby. Okay, maraming salamat po, Asik JC Marquez ng DSWD.